Alam mo ba na bago pa man dumating ang mga Espanyol, may isang lalawigan na nagkokontrol ng buong Luzon? Hindi sa pamamagitan ng hukbo, hindi sa pamamagitan ng ginto, sa pamamagitan ng asin. Ang Pangasinan, na ang literal na kahulugan ay lugar ng asin, ay siyang pangunahing tagagawa ng asin para sa malaking bahagi ng Luzon. At ang asin noon ay hindi simpleng sangkap sa pagkain. Ito ang paraan ng pag-iingat ng isda, ng karne, ng pagkain sa buong taon. Kung wala kang asin, mamamatay ka sa gutom tuwing tagtuyot. Kaya ang bawat komunidad na nangangailangan ng asin at lahat sila ay nangangailangan nito ay kailangang makipagkasundo sa Pangasinan. Nagbunga ito ng mga alyansa, ng mga tributo, ng mga relasyong pampulitika na umaabot sa buong kapuluan. Ito ay isang monopolyo ng mahahalagang kalakal na tahimik na nagtatakda ng kapangyarihan sa loob ng maraming siglo. Ayon sa mga pag-aaral ng mananalaysay na si William Henry Scott tungkol sa prekolonyal na kalakalan, ang kontrol sa mga pangunahing kalakal tulad ng asin ay nagbibigay ng tunay na kapangyarihang panlipunan. At hanggang ngayon, ang Pangasinan ay nananatiling nangungunang tagagawa ng asin sa Pilipinas. 1,000 taon na ang lumipas. Wala pang nagbago.